Hindi ito ang unang beses na nauwi sa trahedya ang isang field trip ng eskwelahan. Noong nakaraang taon, nauwi rin sa aksidente ang educational tour ng Marinduque State College na ikinamatay ng 7 biktima. Kaya ang Commission on Higher Education o CHED muling ipinaalala ang mga panuntunan pagdating sa mga field trip at educational tour. Live mula sa Quezon City, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Ma'am Jess, alam mo kung tutusin, nakabubuti naman ang mga educational trip o ito yung mga educational tour para sa mga estudyante ng eskwelahan. Pero dahil nga sa mga ganitong klase ng insidente na minsan talaga hindi raw naiiwasan at dahil na rin sa mga sumbong at sa mga report ng mga magulang hinggil sa mga pananamantala at mga abuso ay nagkaroon nga ng regulasyon ang Commission on Higher Education. Ang masaya sanang field trip ng mga estudyante ng Marinduque State College noong nakaraang taon na uwi sa malagim na aksidente sa Benguet na ikinamatay ng 7. Field trip din ang pakay ng mga estudyante ng Bulacan State University sa San Miguel, Bulacan kahapon na nauwi rin sa trahedya. Pinagpapaliwanag na rin ng Commission on Higher Education ng BSU tungkol dito. Hayaan nating magbigay ng report ang paaralan kung ano ba nangyari dito. Kasi meron ding mga karapatan ng mga na sangkot sa sakuna, yung mga naapektuhan para proteksyonan yung kanilang mga karapatan. Halimbawa, baka may mga negligent personnel dyan, medyo may mga nagkulang, may mga negligence issues dyan, maaaring magkaroon ng action ang mga magulang. Ipinakita naman ng pamunuan ng Bulacan State University ang parents' consent at waiver na permado ng mga estudyante at magulang. Nakasaad na walang pananagutan ng eskwelahan kung may mangyaring di kanais-nais sa kanilang field trip sa Madlum Caves. We created a crisis committee na ang purpose ko noon magkaroon sila ng parang our own investigation at the university level para malaman namin kung merong nagkulang, kung may lapses, at matrace namin kung saan ba nagkamali. Pero paliwanag ng CHED. Sa batas kasi wala namang bisa rin yan. Hindi absolute yan na makakatakas sa responsibilidad ang mga school authorities, lalo na kung merong negligence, may pagkukulang. Paalala pa ng CHED, may mga ipinapatupad silang panuntunan pagdating sa mga educational tour at field trip base sa CHED Memorandum Order 17 Series of 2012. Una, dapat daw may basihan at nasa kurikulum ito. Ano ba yung learning objectives ng educational trip na to? Ito ba'y matututunan sa ibang bagay o mas mabuti bang field trip? Napapaloob sa kanilang kurso yung pagkakaroon ng mga field trips na ganito. Madalas daw kasing nagiging pasyal na lang ang mga tour at field trip. Ligtas din daw dapat ang pupuntahang lugar at hindi raw dapat masyadong malayo sa eskwelahan. Yung kapakanan ng mga bata mapapangalagaan, So may mga requirements tayo rito, kailangan ipakita ng paaralan. Pero pang risk assessment report yan sasabihin nila na safe naman itong pupuntahan. Mahalaga rin daw na nasasabihan ang ahensya sa gagawing field trip ilang araw bago ang schedule ng lakad. At maliban sa pagtitiyak na ligtas ang pupuntang lugar, accredited din daw dapat ang mga tour bus na sasakyan ng mga estudyante. Higit sa lahat, hindi raw dapat sapilitan ang mga ganitong aktibidad sa eskwelahan. Hindi nila mapipilit yan, bagkus kailangan bigyan nila ng alternative learning activity. Bawa, ayaw niyang sumama dyan, hindi siya pwedeng ibagsak. Ma'am Jess, hindi lamang ang mga nasa kolehiyo, yung mga college students na nagkakaroon nga ng mga trip or mga tour. Pero meron din namang, of course, meron din yung mga high school at elementary students. Kaya tinanong din natin ang DepEd, although hindi na rin naman ito bago sa atin, sila man meron na rin mga regulasyon na tulad din ng sinasabi nga ng CHED. Basta unang-una, dapat beneficial ito sa estudyante. At gaya rin ng sinasabi ng CHED, hindi po ito sapilitan sa mga bata. At kung hindi man daw makakadalo ang bata, lalo na sa mga elementary, hindi rin daw dapat bibigyan ng activity na parang ang lagay ay nagiging parusa dahil remember, ito ay para sa mga bata, ligtas ito at dapat educational para sa kanila. At saka Marisol, itong pinuntahan ng mga estudyante, may previous incidents na ng aksidente, may mga namatay na rin So baka dapat idagdag doon sa mga panuntunan kung ganyan na may pupuntahang may tubig, ilog, dagat, lawa, etc. Baka dapat established talaga na tourist site
yung pupuntahan. So ibig sabihin, meron dapat lifeguard, di ba? May rescue team na naka-standby, lalo na mga estudyante, mga bata yan eh. Di ba, madaling magkayayaan. Ngayon, pwede pang mag-selfie. Minsan, baka yan pa ang dahilan. So ibig sabihin, parang dapat, the safeguards must be in place. Priority o dapat criteria siguro yun sa pagpili ng mga lugar na pupuntahan for field trips. Ma'am Jess, kaya ito nga yung gusto sanang sabihin na reiteration ng kanilang sa mga parents at sa eskwelahan, lalong-lalo na yung risk assessment. Kaya nga daw napakahalaga nito para ma-assess nila kung halimbawa ito ba ay safe para sa edad ng mga batang ganito, dahil kahit naman daw sinasabi may mga nagbabantay sa lugar, pero considering na ganitong age bracket ang pupunta sa lugar, is the place safe for them? So dapat meron daw mga briefing na gagawin sa mga estudyante, where to go and where not to go. And of course, after daw po ng mga tour or trip na yan, meron din daw dapat debriefing. Kasi nga daw, sa mga educational trip na ganito, na talagang laging outside of the school campus, pero dapat hindi rin daw ganun kalayo ang distance ito sa eskwelahan, talagang meron pa rin daw talaga risk sa security. Kaya nga importante daw na magkaroon talaga ng risk assessment at tiyakin na ligtas talaga ang lugar na pupuntahan. At gaya nga ng iyo nabanggit, Ma'am Jess, napakahalaga nga raw yan, sabi ng CHED at DepEd, na nakikipag-ugnayan ang mga school administrator doon sa lugar na pupuntahan to make sure na merong talagang magbabantay maliban sa mga teachers at school personnel na kasama. Totoo yun. Pwede naman makipag-coordinate dun sa barangay na yon o dun sa munisipyong yon na kinasasakupan nung pupuntahan ng mga estudyante para makapaglagay sila ng lifeguard man lang o mga rescue team on standby for any unexpected or untoward incident, hindi ba? Ma'am Jess, if I may say this, ang sinasabi din po ng DepEd, or rather ng CHED, kini-question din nila, just for example, in this instance, these are tourism students. Bakit daw ba kailangan silang lumangoy? Hinihingi ba ito ng course nila na kailangan marunong maglangoy ang mga tourism students? Unless daw, mga maritime students, ito yung kursong nagre-require talaga sa kanila. So isa din daw dapat ito sa tinitinan mga eskwelahan dahil, sige, nandun na tayo, they are in a tourist destination. Pero kasama ba daw dapat sa tour ang pag-swimming doon sa area, considering na merong risk nga ang mga ganong klaseng activity? At saka ang tinatanong ngayon, ganyang may pinirmahan na waiver yung mga estudyante, di ba? Yun yung parang permiso rin from their parents. Kaso may nakalagay doon na absuelto ba yung eskwelahan pag may nangyaring hindi maganda. Paano ngayon yan? Paano itong mga namatayan? Paano yung mga magulang na hanggang ngayon hinahanap pa rin o naghahanap pa rin ng mga anak nila na nawawala dyan sa ilog na yan, Marisol? Ma'am Jess, isa talaga yan sa talagang pinoint out natin kanina sa CHED kasi talagang nagpapapirma sila ng consent at waiver na walang pananagutan ng eskwelahan. Ayon mismo dito kay Attorney Vitrolio ng CHED, yan daw ay walang bisa pagdating daw sa korte dahil sa katunayan, baka nga paglabag pa raw itong ginagawa ng mga eskwelahan. Bagamat, ginagawa raw talaga nito and let the schools do it rin naman daw. Pero hindi raw ito rason at hindi rin daw ito kumbaga ticket nila para mabswelto doon sa pananagutan. Dahil in fact, kung mapapatunayan daw na nagkaroon ng negligence, talagang pwedeng maghabol ang parents, hindi lamang daw civil liability ang pag-uusapan, kundi pati na rin daw ang kriminal na aspeto. Maliban pa rin yan, Ma'am Jess, sa sanction na maaaring ibigay ng mismong CHED o ng DepEd doon sa eskwelahan. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.